So sandali, hindi ko mapigilan matawa, eh, 'no? So eto daw po ang kumakalat, mga kababayan. Sara at Imee. Ano po, Sara at Imee para sa 2028, mga bossing. Kumbaga, ah, kasi bakit ho ako natatawa? Ano, yung tipo bang parang sa mga DDS ay parang kabigla-bigla, "Wow, nakakabigani. Uy, bigla kami kasi tumakbo si Sara Duterte at nag-announce na tatakbo si Sara Duterte sa pagkapresidente." Actually, kami naman ho, ang tagal na naming alam, 'no? At para ho sa akin, mga kababayan, wala na pong nakakabigla diyan. Simulat sa pool pa lang po, 2022 election pa lang po, mga boss Chipamo sir, eh ramdam na at alam natin na tatakbo naman si Sara Duterte sa 2028 election po, mga kababayan. Ang nakakabigla, no, eh yung nakakulay itim siya habang nagsasalita or habang sinasabi yung patawad, patawad, patawad ho, mga bossing. Akala ko may namatay na, eh, actually yun yung iniisip ko ho, mga kababayan, eh. Pero isa pa ito, 'no, alam niyo ho kung bakit, kahit alam na natin o kahit hindi na nakakabigla yung announcement ng Inday Sara Duterte, alam niyo ko kung bakit, mga kababayan? Kasi ho, timing na timing lang po yan doon sa mga impeachment, 'no, na isinusumite at inirereklamo po kay Sara Duterte sa ating Vice Presidente. Timing upang sa gano'n, eh, kapagka umusad yung mga impeachment, kagaya niyan nung isang araw, pang-apat na impeachment na yung isinusumite laban o kontra kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Upang sa gano'n, ang sasabihin, kaya naman yan mga nagpapasa o nagsasubmit ng impeachment para kay Vice Presidente kasi nag-announce na tatakbo. 'No? 'Yun lang ho 'yan, mga bossing. 'Yun lang po 'yan. Para sabihin nila, naku, pinupulitika si Sara Duterte kaya, um, binubuhusan ng impeachment. 'Yun po 'yan. Kasi nga simulat sa pool pa lang po, mga kababayan, ang lagi ng sinasabi, pinupulitika kami. Oh, dahilan ng impeachment na 'yan kasi malakas sa 2028 si Sara Duterte. Pero ang totoo ho, mga boss Chipamo sir, merong mga ebidensya, eh, 'no? Merong mga Mary Grace Piatos, may mga Kokoy Villamin na sila dapat sagutin. Yung pangatlo sa impeachment na pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez, mga bossing. Yun pa lang ho, 'di po ba? Yun pa lang, mga kababayan, hindi na po nila masagot. Kaya eto ang gagamitin nilang pangsagot, 'no, na kaya ini-impeach si Sara Duterte kasi magaling siya o kasi siya ang nangunguna sa 2028 election. Kumbaga pang-cover nila yan. At ipapaulit-ulit, ulit-ulit nila ho yan sa mga DDS, mga kababayan, upang sa ganon, paniwalaan na, kaya naman talaga. Eh, alam niyo naman mga DDS, madali pong mga mapapaniwala yan, eh. AKA, uto-uto nga ho, yung mga yan, mga boss, eh. 'Di ho ba? Eh, tayo na mga nandito, 'wag naman sasama loob ninyo, mga DDS. Alam ko masakit yung sasabihin ko. Inaanalisa namin lahat, eh. Ano po, ina-analyze namin lahat, pati yung mga, Quadcom na napapanood namin, pati yung mga sinasabi ng COA, pati yung sa Congress, pati yung mga, mismong tauhan o staff ni Sara Duterte, mga kababayan, na nagsasabi na merong latsika na pumipick up ng pera para do sa confidential funds. Inaanalisa namin yung mga sinasabi, nung mga nag-aano, yung mga nagsasabi na nakakatanggap sila ng pera o sobre na may lamang 25 hanggang 50,000. Pati ho yung sinasabi ni Ramil Madriaga, ina-analyze po namin 'yan, mga bossing. Pati yung si Gutesa, 'di ho ba? Na ang sinasabi, Martin Romualdez, lahat 'yan ina-analyze. Hindi ho kami kagaya ng mga DDS na, "O eto, alam mo kung ano ang dahilan ng impeachment nila, kasi gusto nilang ipa-impeach, kung bakit gusto nila ipa-impeach si Sara Duterte, kasi number 1 siya sa 2028 election." Wala, okey, naniniwala na agad. O eto daw ho, mga kababayan, may pang-tandem na daw po, 'no, para sa Vice Presidente, para
kay Inday. Muli mga Para kay Inday Sara Duterte. Sandali, i-up ko lang yun. Nawala eh. Oh. Walang iba kundi si Senadora Amy Marcos daw ho, mga Ayan. Oh. Saan ka pa? Di ba? Ano sabi dito? Forever running mate ko naman. Talaga yan. BP Duterte. Sara Amy sa 2028, ibinahagi ni Senadora Amy Marcos na sunod-sunuran lang umano siya kay Vice President Sara Duterte. Diyos ko po. Biruin mo, ano? Okay lang mo, maintindihan ko pa kung kabaliktaran eh. Kung si Sara Duterte yung sunod-sunuran kay Amy Marcos, at least kahit papaano po, may kaunti na jutak, mga bossing. Pero yung ikaw, yung tipo bang parang makikita mo sa lahat ng interview at sa lahat ng mga press conference ng Vice Presidente at doon sa mga ginagawa, tapos ikaw yung sunod-sunuran, di ba, aba, sandali lang, balistad ho yata o baliktad yata, di ba? Sinabi ito ni Senadora ng tanungin tungkol sa pinalulutang na tandem nila para sa 2028 election. Ngayon no, mga bossing, alam nyo, miski mag-tandem yung dalawa na yan, alam nyo kung sino ang boboto? Mga DDS. Mag-expect ka ba na may boboto sa kanila, mga kakamping? Number one na talagang hindi boboto ho sa kanila, kakamping, mga kababayan. Nandidiri ho ang mga kakamping sa kanila. Di ba? Alam niyo po, lagi nila sinasabi, malakas yung tandem na yan. Pero kung tutuusin po, etong nangyayari po sa politika, yung kakamping at yung pula, nagsasanib puwersa. Kaya nga ang lagi nilang sinasabi, kain suka kayo. Kasi gusto nilang ma-discourage etong puwersa na to na namumuo na pink at pula, ma-discourage na, sinabi nyo ayaw nyo dan dati tapos ngayon babalik-balik kayo. Gusto nilang ma-discourage at sabihin natin, hindi kami ganyan. Di ba? Mawatak. Pero mukhang hindi po mapipigilan ang pagkakawatak nito at pagkakahiwalay ng pink at pula. Tuloy-tuloy pong pagsasanib. Dahil kapag ganyan nang nangyari, kung merong isang kandidato manggagaling sa administrasyon na itataas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay at merong isang kandidato na manggagaling sa kakamping, like example, Risa Ontiveros, at nag-join force, sabihin mo na, Lisa Araneta Marcos, tapos Ontiveros, nagsanib puwersa. Yung kakamping, iboboto yung kakamping, iboboto si First Lady Lisa Marcos. Kesa naman iboto nila si Amy. Di ba? Yung government supporter, syempre iboboto si Attorney Lisa Marcos o si First Lady Lisa Marcos at susuportahan namin malamang si Risa Ontiveros kesa naman suportahan mo si Sara Duterte. O di ba? Ang kakamping solid 15 million ho o baka lagpas na ho kasi tingnan nyo kung ilan yung nakuhang boto ni Bam Aquino at yung nakuhang boto nitong si Kiko Pangilinan. Halos 20 mil na ho sila, mga kababayan. Idagdag mo itong government supporter. Let's say, sabihin na natin, baka umabot po ng 37 million to 42 million ang maging boto kung sakali na magkatotoo at matuloy yung sinasabi ni Mark Ramos na isang administrasyon at isang kakamping mag-join force, no? At kalabanin etong mga Duterte. Dahil sila na lang ho yan eh. No, sila na lang ho yan. Unlike yung 15 million or more than 15 million o 20 million na mga kakamping plus tayong government supporter, mahina ho ang 37 milyones ho dyan, mga kababayan. Etong tandem na Sara at Amy Marcos, kung matuloy, durog ho yan. No, ewan ko kung bakit at paano naiisip ng mga DDS na malakas pa din sila. Samantalang ito, napipinto yung pagsasanib puwersa ng dalawang grupo na solid ho. Samantalang sila lang ho doon. Di ba? Kaya mga yan, mga nagpapalakas na lang ho ng loob yung mga yan, mga boss. No? Para alam nyo yun, may laban. Syempre, lalaban ka, magpapakita ka ng kahinaan ng loob na alam mo, natalo kayo, tapos papakita mo pa na nanghihina na loob mo. Syempre,
papalakas ho ng loob yang mga yan. Pero ang katotohanan, no, alam nila na mahina na po sila, mga bossing.